Mga kada nung March 2025, maraming po nalungkot at nangamba sa balita tila pagsasara po ng front row ng isang trusted multi-level marketing company na very successful. Pero hindi pala ito ang katapusan dahil isa lang palang itong creative strategy para i-launch ang bigger and better and stronger Lux White. Kaya ngayong umaga mga kada, narito na sila para i-share ang tamang diskarte para magtagumpay din kayo sa buhay. Diba? Let's all welcome here on the show, Sherwin Cruz and Lyndon Figueroa mula sa Lux White Millionaires Club. Good morning, guys! Good morning! Good morning! Welcome to Kada Umaga. Bati muna kayo sa ating mga kada. Hello mga kada. Magandang umaga sa inyo. Aga-aga, mag-start na tayo. Yes. Pag-usapan natin to dahil Yes. lang dami nating mga kada na gusto pagkakakitaan. At alam ko, successful na kayo sa business na ito, kaya pag-usapan natin. Anong naging pakiramdam nyo nang nabalitaan na mawawala ang front row at ngayon ay Lux White na? Ang hirap nung pasabi ng mawawala. Oo nga. Why? Parang sumama yung pakiramdam ko bigla. Pero nung una nyo nakita yun, na hindi nyo pa alam na strategy. Yeah. Actually, to that time kasi nung nalaman namin is nagdadrive kami, pumunta kami ng South eh. Oh. Ang mahirap doon, nakita namin siya sa billboard na. Correct. And then nung nakita namin sa billboard, makita namin mga videos kami, yung mga kasama namin. Pagkita namin, talaga nagpanik kami kasi kulay black yung billboard. Pagkatapos paalam, nakalagay paalam. Pamburol, pamburol. Di ba? Paalam Lux White. So, ang ginawa namin, syempre, nagpanik kami. Nagpanik kami, syempre, kasi may mga members kami. And then kami, syempre, yung inaasahan din namin ng mga payouts namin, yung mga susweldoy namin. So, talaga kinabahan Tsaka kami. why? Nobody told Tsaka us. paano? Tsaka paano? Ano nangyari? Oo. Blinded kami. Hindi, tsaka parang, minsan, parang, that time parang, paano, what's next? Parang gano'n. Tapos parang medyo, at the back of your mind, parang, di, baka may bago, baka may ganito, Baka baka ano, may may ganito. Pero pakulo lang. sa kabila naman, parang, baka nga wala na, parang gano'n. So, medyo mahirap siya that time. Tapos nalaman nyo na hindi pala mawawala, maging Lux White. Di originally, bago po mangyari yun, ang nangyari is, syempre, nung nalaman namin yun, ang unang takot namin is ano sasabihin namin sa mga nagtiwala din sa amin. Yes. Yun ang Distributors. unang takot kami. Syempre, yung na-shock Siyempre kami. yung pagkakakitaan natin, baka mawala. Tsaka yung mga taong nagtiwala sa iyo, ano Oo. sabihin namin sa kanila. Hindi naman Yes. paano namin sisimulan, paano namin gagawin, kasi wala kami totaling alam. Ay, Till, talaga? wala kami alam kasi nakita namin sa billboard lang eh. Nagdadrive kami. As in, even after na nakita nyo sa billboard, talaga naiisip pa rin kayo na alam, mawala ito, lagot. Pero knowing the company for the longest time, ang kagandahan naman dun is since kilala namin ng company, yung mga may-ari ng company, is talagang yung feeling namin, hindi gagawin sa They atin ng got company to. us, diba? Hindi gagawin ng company. Siyempre, pinaglabang pa rin, hindi tayo papabayaan ng company. Yun ang nasa isip ko din noon. Yes, yun din ang parang feeling ko na lahat ng mga tao siguro muna, bakit to nangyari? Pero knowing the company and knowing the people behind Yes. it, alam natin na they're always ready for Yes. everything, di ba? Yes. And they're always making loud noise here Yes. sa atin, di ba? Para mas lalo dumami din ng mga members. Si Lyndon graduated Bachelor of Science in Nursing. Si Sherwin naman mga kada, businessman and professor din. Yeah. Wow, kapag sinabing multi-level marketing or networking, may negative connotation ng konti, di ba? Pero bakit po nag-join pa rin kayo at dinedmahan nyo itong negativity? Kasi Sino ako na. gusto? Go. Sige, anyway, nung ako actually ang when I first attended the seminar pa noon, hindi pa online that time. Ang pinaka-unang nag-negative sa akin is yung parents ko. Yung father ko, to be exact. Talagang pag-uwi ko, sabi sa akin, kalokohan niya, di yan totoo. Huwag ka nagpapaniwala dun, di ba? Yun yung lagi nila sinasabi sa akin. Pero, ang problem kasi is that time, ako yung naka-attend, ako yung nakaramdam eh. Yes. And after kasi the seminar na na-attendan ko, especially yung mentor ko din yung nagsalita that time, although di ko siya kilala, pero based dun sa narinig ko, kumbaga, dun ko na-feel na hindi, para sa akin to. Parang may mararamdaman ka kasi, Meron di ba, na may ganun eh. pag-asa ka sa isang bagay. When you feel that thing na parang, hindi, kahit anong sabihin nyo, sure ako dito. Yes. Diba? Kasi that time, medyo mas mahirap din sa part ng parents ko kasi nga, supposedly, papunta na ako ng US para mag-nurse. Oh, Diba? wow. Oo, kasi di ba yung graduate So, very na. disappointed talaga sila na, ba't ka napunta dyan? Parang ganyan, diba? Pero now, wala na. Diba? happy na sila ngayon. Sobrang happy na. Ikaw naman. Ako maganda kwento ng buhay
ko dito. Kasi 13 years ago, nagsisimula pa rin si Mark, kapatid ko si Mark. Kung maalala niyo mga kada si Mark, may interview po natin dati dito, tungkol din dito sa front row, and at the same time, sa asawa din niya. Yes. Diba? Ayan. Kapatid niya po ito. Yan. Ang kagandahan kasi is isa ako sa mga skeptic when it comes to this kind of industry. Industry talaga. So, 13 Wait, years ago. nauna si Mark? Nauna si Mark. Ikaw, did you have the same stigma as Yeah, Lyndon's family? mas matindi yung sa akin. Oh. Kasi alam nyo, sa kanila, nag-invite na sila Mark, yung mga, yung mga nauna na sila, Mark na, yung mga mentors nila. Ako iba. Ang sa akin, decade ago, nandun ako sa loob ng opisina ko, pinuntahan ako mismo ni Mark at tsaka ni Derek R.S. Okay. Yung may-ari Yung ng company. company. Pinuntahan ako sa opisina ko, nag-present sila sa akin, and then I said no. Kasi, kaya kung makikita nyo kapag may mga videos, kung may videos ako, ang unang picture ko kay Direk RS, is nung eto lang. Eto lang, bakit nahihiya ako sa kanya. Nahihiya ako na kasi minsan may event si Mark, may event. Tapos, si Sherwin, oo, siya yung taga-Marikina. Di ba sabi ko, parang galit siya sa akin. Ganun. Kaya ako, then after a decade, nalaman ko na yung Dragons Project, nakita na ng Mark. Kasi ang mga tao lang para sa akin, kasi skeptic ako, ayoko sa ganito. Ang tingin ko dati dito distraction, kasi traditional business ang ginagawa ko, tsaka traditional na trabaho. Nung nakita ko at narinig ko, binigyan ko ng pagkakataon si Mark, at tsaka yung Dragons Project and the front row, na kung ano meron dito, binigyan ko sila ng pagkakataon, nakita ko, ganito pala yan. Kaya sinasabi nga namin, kung hindi mo pa nakikininig ko to at hindi mo alam to, talagang magiging skeptic ka. Yes, so it's really like that. Kapag hindi tayo alam ng isang bagay or hindi tayo ganun ka-aware, may konting stigma, may konting discrimination, pero that's ignorance as well. Yes. Kasi we need to learn about something bago tayo magsabi na ayaw muna natin ito. Exactly. Diba? Kailangan mo siya experience. Sa paanong paraan naman kayo kumikita dito sa Lux White? Ngayon, Kwento. Hindi, actually ngayon, mas madali na siya. Kasi before nung bago pa nangyari, actually before pandemic, so we usually do talaga yung business. Medyo mahirap. Like for example, ako, I have group in Isabela, Tugigaraw. Lalayo. Yes, nagpunta rin ako ng Bacolod. I remember dati, nirororo ko pa yung sasakyan para lang makapag-build ng team. So it's very hard talaga. But, syempre, pagka sinipagan mo rin sa tsinaga mo, kikita ka rin sa makabuild ka ng group. But right now, especially yung Dragons Project right now, we're doing the business right now 90% online. Wow. Kaya nasa bahay lang. Actually, ngayon nga lang kami ulit lumabas eh. Ang galing. So, mas madali na siya. And some of them pa are automated. Ibig sabihin, we're using AI na rin sa business namin. That's why, yes, habang ngayon, With this help? habang magkausap tayo right now, yung business namin, dire-diretso lang siya. Ang galing, ang galing. Ano ba yung mahirap sa ganitong klaseng negosyo? Bukod sa I know, yung pag-introduce, no, mahirap talaga ang paghakot ng tao dahil sa stigma at sa discrimination na meron sila sa isang bagay na hindi pa nila na-try. Yeah. Yes. Diba? Pero ano pa yung mga ibang mga pagsubok pagdating sa business na ito? Actually, yung pagsubok naman dito is yung una kapag ikaw ay na-reject. Minsan kasi ang rejection kapag hina-hard sell mo, kahit anong bagay naman eh. Kahit anong bagay kapag hina-hard sell mo, na para mas feeling ng mga taong kausap mo is mas kailangan kanila. Actually, oo. Di ba? Mas kailangan kanila kesa yung mas makakatulong ka sa kanila. Yun nagiging problema kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan till maintindihan nila. Yes. Ganun yan. Oo, yes. I know that. I have a lot of friends who are involved in this business and they are always talking to me about, yung parang, pag hindi mo pa narinig, hindi mo pa alam, pero you have to, embrace mo na lang kasi yung dating is parang tayo may kailangan kapag tayo nag-approach. Pero in reality, kapag na-embrace nila yon, sila ding mabe-benefit Yes, ng exactly. more. One more thing, ang isa pa dito, lagi ko sinasabi pag may kausap ako, hindi ko alam kung paano gawin yan, hindi ko alam kung Number one, wala naman po tinuro sa high school kung paano gawin to. Pangalawa, wala naman po unit sa college kung paano gawin to. Totoo. Ang way lang para magawa natin to is magpayagan mo yung sarili mong matutunan kung paano gawin to through yung mga mentors natin. True. Sila Sir Lyndon, sila Sir Mark, and yung mga kasama natin dito. Di ba, maalala mo, wala naman tayong financial literacy Yeah. pagdating Yes. sa school. Mas lalo sa mga ganitong bagay, we need mentors like you guys. Gaano ba katagal bago niyong kinita ang yung first million dito sa business? Sa akin, kinita ko siya when I started, siguro mga after 1 year and a half. Pwede na. 1 year and a half. So, yun siya. Tapos, eventually, dire-diretso, palaki siya ng palaki. Hanggang consistent na siya. Ang galing. Nakaka-encourage. Kayo naman. Sa akin, kagandaan sa akin since ako'y nandito na. Bago lang ako. Bago lang ako. Sabi Bago nga ba? 30 years ago, I was invited and then I said no. So wait, after the 13 years, kailan ka nag-join? December 27, 2024. Wow. December 27, 2024. Wala pa siyang Yes. 1 year. And I'm about to hit
may million mark. Ang galing! Yan. Very good. Hindi ko naman siya magagawa kung hindi naman sa tulong nila. Nila Mark, tsaka lahat ng mentors namin. So, ganun siya. Pag-aralan mo lang talaga. Ano lang, it just flows, no? Yes. At ito I will still ask you questions. Pero puntahan natin kaya yung mga products Yeah. para makita ng mga kada natin kung anong meron tayo dito. Kung anong pinag-uusapan natin, di ba? Kasi ito mga magagandang mga supplements as well, di ba? Ikwento nyo sa amin kung ano yung mga ito. Para at least... Yeah. Dito ba? Yeah, go ahead. Ito, actually, ito. Yan. Ito yung pinaka, ano natin. But, remember, lahat ng products na to are newly relaunched. Okay, last March. Oo Ibig nga. sabihin, bago lang, di ba? So, before, we have the Lux White, yung pinakamagandang gluta in Asia for so many years. But, in-upgrade namin siya into Lux White Ultima. Ibig sabihin, dati gluta lang siya. Right now, with collagen na siya, niacinamide, oral sunblock. Then, yung Slim, dati pampapayat lang siya. Yung tao Ngayon? lagi tinatanong, wala bang pampaputi rin? So ito, pinagsama na siya. So may gluten na siya, may whitening na siya, may slimming din siya. Very Plus, the Renew, meron niyang berries, barley, again, may gluten na rin siya. Kaya nga siya Lux White na halos lahat, meron ng May konting whitening. pa-whitening as well. Then yung 3 soaps natin, then yung coffee. So Ang lahat yan. galing. At sa tulong ng Lux White, ano yung mga bagay or luxury in life na nagagawa nyo ngayon na hindi nyo nagagawa before Lux White in your life? Ako siguro, yung freedom. Freedom na, like, for example, may gusto ka. Your own hindi boss, At diba? saka hindi ba, pag dati naalala ko, dati pag tumitingin ako ng damit, pag lumalapit yung sales lady, lumalayo ako, binibitaw ako. Kasi nahihiya ako, parang napipressure ka na bumili, di ba? Ngayon? Pero ngayon, talagang... Confident ka na. Oo, di ba? Oo. Ngayon, pag nagtitingin ako ng damit, minsan lumalakad ako sa buong store, naka-medyas na, di ba? Saka pinaka-favorite ko pa siguro is yung pag gusto kong umalis, mabilis mag-book ng flight. Hawak mo ang time mo. Yes, Diba? exactly. Unlike before. And then, hawak mo rin kung gaano ka successful maging, Yes, diba? mismo. Diba kung gaano ka... Walang limit. Yes, Yun yung pinakamaganda. correct. Hindi ka nalilimitahan. What about Yeah. you? Sa akin, number one, ang nabago sa akin, number one, nagkaroon ako ng time sa family ko. Kasi dati, pag nasa business kasi, syempre, traditional business, kailangan mo talagang ma-hit mo yung overhead mo. Yeah. Dito kasi sa ginagawa natin, wala kang overhead. Ang pinakapuhunan ko lang dito is data. Kapag wala ako sa wifi sa bahay or sa office, yun lang ginagawa ko. And then, syempre, yung additional income mo na nakukuha mo dito, yun ang isa sa pinakamaganda. Tapos nakaka-travel ka. Tsaka May you marami ka help nakakausap. others, Yeah, tsaka diba? kasama ko na yung kapatid ko kasi first time namin ulit na nagkasama sa negosyo ni Mark. Oh, that's Yan so ang kagandahan. cool. So, yun natutuwa din yung mga magulang namin na first time namin nagkasama sa negosyo. Dito pa. Ito, ano ang life lesson sa lahat ng mga pinagdaanan nyo at ngayon ay successful na kayo dito? Ano ang lesson na pwede nyo ibigay sa ating mga kada? Siguro pinaka-lesson na mabibigay ko is lahat ng bagay sa umpisa mahirap, pero yung bagay na aaralin mo, tapos paulit-ulit mong gagawin, eventually gagaling ka. Yes. Di ba? Tsaka pangalawa, yung kahit sinong humadlang sa'yo, kahit sinong pumigil sa'yo, pagka may gusto ka talaga, hindi ka mapipigilan ng kahit na sino. And pinaka-importante talaga is, huwag mong isipin yung sasabihin ng ibang tao. Yes. You need to focus on your goal kung ano yung gusto mo. True yan. Yung sa akin naman kasi galing ako sa traditional business, galing din ako sa traditional na employment. So ang pinaka dapat dito is buksan mo yung isip mo. Buksan mo yung isip mo, makinig ka kasi mga mentors namin dito mas bata sa akin. So yung mahirap din para sa akin na turuan ng bata, pero kapag ka yung sarili mo inopen mo na meron kang bagay na hindi alam. Tanggapin mo na may mga bagay na alam ka at may mga bagay kang di alam. Pag hindi mo inamin yun, walang mangyayari sa sarili natin kahit kanino sa atin. So basically natuto ko dito makinig, natuto ko dito na sabihin sa sarili ko na ay kailangan ko matutunan to kasi ang presyo sa Pilipinas hindi bumababa, pataas lagi. So kailangan natin Yes. magdagdag ng pagkakakitaan, hindi tayo dapat nagbabawas ng pagkakakitaan. I love that. Yes. At mga kada sa mga nagnanais po naming parte ng Lux White, importante po na alam nila ang mga produkto. Kaya Yes. nandito yung mga yan para makita nyo lahat. At syempre, pinakita na namin sa inyo. At ngayon, ito yung magandang tanong. Paano naman sila mag-join? Yeah. Mabilis lang actually. Di ba? So, kailangan nyo lang, hindi ito guys baka akala kasi nung maglalabas ka lang ng pera, magsasend ka. So, you need to know how the business works first. So, Correct. meron kami mga webinar, pwede nyo kaming kontakin sa mga social media namin, you can message us. Then, we're gonna schedule you for a webinar. Then, once na nagustuhan nyo na, that's time na ipaprocess natin yung account nyo. And you'll be getting products as well. Yun. Di ba? Para matry din nila, di ba? Yes, exactly. And
yung para sa yung mga requirements na kailangan para sa mga kada nating na gusto mag-join dito sa Lux Wife? Requirements, una, syempre, may puhunan, di ba? Kasi mag-negosyo ka, di ba? Oo Kasi naman. yun yung iba lagi, may puhunan ba? Syempre, mag-business ka, di ba? Pero siguro requirement, wala naman. Ano lang, internet. Or just Internet. Yes. be willing to learn. Willing to learn, Yes, as long as Diba? may internet ka and you're willing to learn, kayang-kaya mo. At pwede rin ka sila sa'yo. maging katinyo. Yes. Diba? Yes. At saka actually, yun yung maganda sa business. Kasi nga, hindi kailangan graduate ka. Hindi kailangan maganda yung school mo. It doesn't matter. As long as you're willing to learn, pwede ka dito. Yun. Saan kanila pwede i-contact if ever gusto na nila ngayon na magsisimula na yan. Pakiiwan po ang yung mga social media. Sa akin, just message me on my Facebook, Lyndon Figueroa. Sa Instagram, that's Lyndon FR001. And sa TikTok ko is Dropshipping by Lyndon. Yun. Sa akin naman, M. Sherwin Talks. So, sa akin, M. Sherwin Talks. So, ayun ang aking Facebook account. Kontakin niyo lang ako doon. Alam mo, parang ikaw, mga radio DJ, ang boses, di ba? Ito na lang, last shoutout and last payo nyo para sa mga tao na nag-join na sa inyo at naging successful para mas ma-inspire ang mga kada natin. Yun, shout out ako. Ako gusto ko shout out talaga Go. yung mga members namin sa Dragons Project. So, yung Dragons Project po all over the world. So, maraming salamat po sa tiwala nyo. At tulad ng pangako namin sa inyo, tutulungan po namin kayo. Hanggat kaya po namin, hanggat nandyan po kayo sa tabi namin. Yun po. Nice. Kayo naman po. Go ahead. Ayan. Shout out sa mga distributor natin, or especially sa team namin, which is Dragons Project and Revitalize AI. So, dire-diretso lang, di ba? Kung ano yung pinagdaanan namin, pagdadaanan nyo lang din, para kung ano yung nakuha namin, makukuha nyo rin. Yun. Napaka-inspiring po. Thank you so much. Thank you so much for your time. I'm sure marami na tayo na-inspire ng mga kada at madagdagan pa. ng Yes. Mga members ninyo. Mga kada, ang kwento ni na Sherwin at Lyndon ay patunay na sipag, tiyaga at tamang diskarte. Kaya po nating makamit ang ating mga pangarap sa buhay. Huwag matakot po sa mga risk sapagkat maaaring ito ang mga pinto ng pag-asa, ang simula ng iyong sariling kwento ng tagumpay. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.